na pagkakamali. No? As long as nakikita natin yung pagkakatugma-tugma doon sa mga sinasabi ng mga resource person, no? Sa Quad Committee, wala kaming pakialam kahit mag-aligid-aligid pa dyan si Senador Trillanes, dating Senador Trillanes. Wala kami nakikitang mali. Baka kayo, meron. Oh, tuloy nyo nga. Ganun ba? At akala ko pa naman nasa paligid lang. Nandun mismo. Sisilip-silip. Nandun mismo. Hindi mo may kakaila dyan una. May CCTV, ha? Ayan, may CCTV daw. CCTV sa kamar eh. Pangalawa, ako nagtatanong lang ako. Ikaw pala eh. may CCTV sa kamera. At paglabas mo ng house, may mga CCTV sa paligid ng makikita. Ang alam ko, nag-file ito ng Certificate of Candidacy bilang mayor ng Caloocan. Oo. Ayan. Maganda mailabas yung CCTV. Pero kahit lumabas mga kababayan, ha? Kahit lumabas yung CCTV, maipakita si Trillanes, ano naman? Ano? Hindi pa din nila masisira. Mahirap masira po ang Quad Committee, mga kababayan. Lalong-lalo na po nakita ng taong bayan yung diferensya nung dalawa, yung sa Senado at sa Quad Committee. Napakalabo po nilang masira ang Quad Committee. No? At lalo ito parang pa-chismis-chismis. Makakalaban yung along malapitan. Ano lang pala yan, Jen? Batay dun sa informasyon na nakarating sa akin, smoke screen lang pala yung pagtakbo niya dyan. Sa Caloocan? Oo. So, hindi siya seryoso talaga? Para hindi siya masyadong mapaghinalaan. Tanong na lang nila siguro. May ebidensya ka ba? Ayan, maganda yan, mga kababayan. Sinasabi na smoke screen lang daw po yung pagtakbo ni dating Senador Antonio Trillanes sa pagka-mayor. So, kumbaga, mga bossing, gusto nilang sabihin, tatakbo yan ng senador. Mga boss, Diyos ko po. Kapag ka gano'n ang ginawa ni dating Senador Trillanes III na kumbaga biglang lilipat sa pagtakbo ng Senado, ewan ko kung pwede pa yon, kung meron sila kung ano yung idadahilan at uubra na tumakbo. Mas madami pong matutuwa. Mas madami po nagsasabi ngayon na bakit po mayor lang ang inyong tinakbo? Bakit hindi po kayo bumalik sa national government? No, bakit hindi po kayo tumakbo ng nasyonal? Madami pong matutuwa dyan, boss. Kaya tuloy nyo na. Wag na yung pa. At ako naniniwala ako kahit sabihin nyo pang smoke screen lang o yung pantago lang yung pagka-mayor na tinatakbo niya, pero ang ending senador, wala pa ding magiging kaso sa sambayan ng Pilipino niyan. Dahil po, simula po mga kababayan, no? Nung lumalabas po yung mga sinabi ni dating Senador Trillanes, ilang taon na yon? 9 years ago? Ngayon po natin nakikita na umu-okay at nagkakatotoo po yung mga sinasabi nila, mga kababayan. Sinasabi niya, laban doon sa Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Yung tao nagsusumigaw po, aba, bumalik ka bilang senador. Okay lang sa amin. Magiging okay yan. At malilista ko yan. No? Sa 12 senador na pipiliin ko, mga kababayan. Yung sinasabi ho nila, mga bossing, paali-aligid, wala talaga. Ano naman? Di ba? Sabi ni Maria P. Palisok, mas maganda nga si Sir Trillanes tumakbo ng senador. Di ba? Mas gusto ng taong bayan yan. Tuloy. Na si Trillanes ay nandun talaga sa hearing kapag nag-hearing yung Quadcom. Kaya ako ngayon natatanong ako. Meron? Wala akong alam eh. Ang meron bang batas doon sa Quadcom na etong si Sonny Trillanes bawal umaaligid dito ha? Parang wala naman ho, mga kababayan. Ano naman kung nandoon si Trillanes? Parang wala naman talaga ako makita na mali. O kayo lang talaga yung nang iintriga? Meron po! Meron kang... Meron daw silang may ebidensya daw. May ebidensya ba? Nag-hearing yung Quadcom? Kaya ako ngayon natatanong ako. Meron? Wala akong alam eh. Ang sagot, meron po! Meron kang...
Meron. Ako, yan, pasabog mo yan. Kami baka mahimatayin kami ni Kuya Benny dyan, ha? Hindi namin muna. Parang sa kanila, big deal na. Meron po kaming ebidensya na nandoon po si Antonio Trillanes sa Quadcom. Ano naman? Ipapakita namin yung naglalakad si Trillanes doon sa loob ng Kongreso. Tapos yung mga manonood, oo nga si Trillanes. Oh. Tapos, parang sa kanila, big deal na, ano? Naku, hihimatayin ako dyan. Ilalabas, mas maganda, umamin na muna sila. Ba, may pag-amin pa. Kumbaga, hindi naman gano'n si Tito Boy, eh, no? May pag-amin, aminin nyo muna, no? Na nandoon ka sa Congress bago namin ilabas yung ebidensya. Meron pang ba-blackmail pa. Parang, sa atin po ba, mga kababayan, big deal po ba yon kung nandoon si dating Senador Trillanes? Wala ho akong makitang big deal, eh. No? Ano naman kung nandoon? Parang sa kanila, naku, himatayin ako kapag inilabas mo yung ebidensya. At nakita ng taong bayan. Oo. Si Trillanes nga, nandun sa Kongreso. Okay. Tapos na. Siguro, doon sila hihimatayin siguro, mga kababayan. No? Doon sa makikita nila, yung reaksyon ng taong bayan. Oo nga, no? Nandun si Trillanes. Oo. O sige, tuloy ang Quadcom. Manonood na kami. Hindi naman kasi big deal, eh. Parang pinapa-big deal nila. Ito, Jen. Sino ba ang bumuo at mayroong ipinail na kaso sa International Criminal Court? Yung grupo. Trillanes. Trillanes, di ba? Kasama siya diyan. Ni Senator Trillanes. Sino may mga dokumento noon at nakakaalam kung ano mga dapat na i-corroborate dun sa mga nandoon? Mapatibay yung reklamo niya. Kaya nga sabi ko noon pa, ayaw nila sa ICC, mga kababayan. Ayaw nila sa International Criminal Court na pumasok. Alam yung kay Trillanes, ha? Kasi pinag-kumpara ko, eh. Yung pong ipinail sa ICC at yung mga statement na lumilitaw ngayon, sabi ko hindi na bago. Nabasa ko na yan doon sa ipinail nila sa ICC. Binibigyan lang nila ng mga tao na nagsasalita. Ayun! Kasi nga, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi mapakinggan yan. Di ba? Kaya naman po, mga kababayan, yung mga nagrereklamo, rumekta na sa International Criminal Court. Ano po? Dumiretso na ho sa International Criminal Court, mga kababayan, yung mga nagrereklamo. Kasi nung panahon ng dating Pangulong Duterte, nagrereklamo ka? Siya ang presidente? Baka mayari ka pa dyan. Di ba? So kaya, tama lang yung ginawa nila. Hindi namin kayang ireklamo sa Pilipinas to, eh. Bakit? Biruin mo, siya yung mismong presidente. Tapos irereklamo namin. Baka malagay pa kami sa alanganin. Di ho ba? Kaya yung mga nagpupumilit din ho, mga kababayan, na ikaso nyo sa Pilipinas. Di na kailangan. Nandun na sa ICC. Di ho ba? Nandoon na sa ICC yung kaso. Ano pa yung magiging saysay dito? Pag dito pa na ikaso yan. Alam nyo po yung mga taong nagreklamo, hindi na ho ikakaso dito yan. Bakit? Mababasa nila, malalaman nila. Naku, pagka kinasuhan pa natin dito yan, pag-request lang niya ng house arrest kasi matanda na. House arrest na lang yan. Karamihan naman po ng matatanda, mga kababayan, nasa bahay lang ho. Di ba? Sino sa mga lolo-lola nyo yung kailangan araw-araw pang lumabas? Mga 80 taon. Kailangan araw-araw pa gumagala. Wala nang ganun. Lagi na lang nasa nasa bahay. 'Di ba? Tuloy. Kasi nga, ang sabi ng DOJ, hindi kami magbibigay ng mga papeles sa inyo, ICC, sa mga reklamo na yan. Hindi kami makikipag-cooperate. Pero kung lumitaw sa Quadcom hearing, so pwede na nilang i-extract. Ganun ba?
Kung lumitaw sa Quadcom hearing si Trillanes at si Trillanes ang nagbigay, o hindi ang DOJ, hindi naman parte ng Department of Justice si Trillanes. Diba? Magiging guide pa nga nila yun. O eto, yung mga ganito. Eto yung mga reklamo nila. O. Lumayo. Malayo po, boss. O. Ganun ba ang play? Ano na? Pwede mo nang i-stack. Kaya pala ang statement kayon, maging sa Senado, Hindi sila magbibigay. hindi kami magbibigay ng anumang dokumento. Pwede naman kunin. Pero walang pumipigil sa inyo, Bakit naman hindi, di ba? sapagkat public documents yan, Oo. na kunin yung anumang nangyari sa pagdinig ng Senado at saka ng Quadcom. O yun. Buti pa tong mga DDS na to, naiintindihan no? Yung kalagayan nila. O, yung iba, yung mga DDS na mga, kumbaga, ano tawag natin doon? Yung mga sagigilid, hindi nila maintindihan Kasi walang jurisdiction, hindi makukuha si Digong. O, eto, buti pa sila naiintindihan. Ano sabi nila? Sabi ng DOJ, hindi sila makikipagtulungan sa investigasyon, pero pwedeng pumasok ang ICC. O, makakapasok talaga, di ba? Eto pa, ang katunayan, Jen. Ha? Eto, ang katunayan. Disgrasya tayo nito. Eto pa, ha? Uy, bakit naman disgrasya? Iilang tao lang ang madidisgrasya. Kasi imbis na sa Pilipinas sila makulong, hindi, doon sa ICC, sa Hague, no? Oh. Former Senator Antonio Sonny Trillanes report on Wednesday, today, Okay. said the transcript of the Monday Senate hearing on the former administration's drug war has been sent to the International Criminal Court. Si Trillanes yun. Tsaka yung ICC. Ano naman kung makipagtulungan si Trillanes dyan sa Quadcom? Ano ang big deal doon? Ano sabi niya? The transcript ang transcript of the Monday Senate hearing. ang pagdinig. May pagtagalog pa. May pagtagalog pa na ang pagdinig. Tuloy. Noong Lunes sa Senado ay the former administration's drug war tungkol sa dating kampanya ng yung drug war ng dating administrasyon ay has been sent to the international. Ano naman? Di ba? Kung hindi papayagan, di talagang hindi papayagan. Pero ano naman ano naman ho, mga kababayan, ang problema dito sa sinasabi ho nila. Ano? Tuloy nyo pa, sige. Maglokohan kayo dyan. Padala na sa International Criminal Court. Ito pa, dagdag. The pertinent Quadcom transcripts. Paano tatagalogin yung pertinent? Pertinent. Yung permanente. Mga importante. Yung mga the pertinent Quadcom transcripts were transmitted early on. Early on. So, noon pa, maaga pa, and all were duly received. Nako. Nako po. Big deal na big deal. Nako po. Ang tagal na naming alam yan. Bakit parang ngayon pa lang kayo nagugulat? At open naman po yung tao na si dating Senador Trillanes na nakikipag-ugnayan sila. Ang hindi ko lang po maintindihan sa kanila, paano ko connect yung Department of Justice, mga bossing, sa sinasabi nila. Kung si Trillanes ang nagpapasa, no? Nung galing sa ICC. O kung si Trillanes din ang nagpapasa papuntang ICC. Laging nakapost lagi si dating Senador Antonio Trillanes dyan. Kaya ako nagtataka, mga boss, bakit parang big deal ho sila? Mga kababayan. Samantalang pag kinwento nila sa atin yan, sila lang ho siguro yung napapanganga. Tayo. Okay. So parang napatitibayan nga, Nelson. Ano nga? Kaya sinasabi ko. Kaya siya nandun dahil ito ang pinadala namin, ito yung kasong ipinail namin sa ICC. Nako. Ito yung mga kulang. Ito, walang magko-corroborate nito. Yan, si Garma, ilagay mo dito. Sino pa? Ikaw, dito ka. Lahat nilagyan nila ng tao. Para pag ipinadala noon, hinanapasan ng ebidensya. Ito po, nasa transcript.
Kaso nga po, yung mga sinasabi, mga bossing, no? Nung mga resource person doon, nagtutugma-tugma po. Tingnan nyo na lang si Garma. Yung sinabi niya, may reward system. Inungkat yung mga interview ni Bungo 2019. Mismong si Bungo ang nagsasabi, merong reward system. 500,000 sa buhay. 1 million sa patay. 2 million sa nanlaban. Kumukonekta ho, di ba? Ayaw nyo yun? Nalalaman ng mamamayang Pilipino kung ano talaga yung nangyayari? Inamin ba ni Duterte? Ito pa, nasa Senate. Igaganon-ganon nila. So pagtatagni-tagniin, buo ang kumpleto na, buo na ang reklamo sa ICC. Oo na. Meron tayong part 2 dyan, bukas. Trillanes. Meron sa... Pwede nyo imbitahin dyan si Maharlika, bagay. Ganyan yung style, di ba? Ni Maharlika. Pwede nyo imbitahin si Maharlika dyan. Ha? Parang SMNI. Parang SMNI lang din, no, mga kababayan. No? Meron pa kami part 2. Anak na tinapa. Nag-part 2 pa. Sige, ano po, ano? Ang kasabwat pang isa. So, araw-araw na ito? Araw-araw. Isa-isa. Isa-isa nating babalatan, tatalupan. Ang mga... Alam na namin lahat yan eh. Ano pa yung babalatan ninyo? Gusto nyo po, imbitahin nyo kami dyan. Kami na magkukwento sa... Kami na magkukwento sa inyo. Yung sinasabi na na-submit na yung transcript sa ICC, post ni Trillanes lang ho yan, mga kababayan. Nung ilang kahapon lang yata. Tapos pinagmumukha lang nilang ganito, nalaman namin. Kami lang ang may alam nito. Sasabihin namin sa inyo, babalatan namin sila. Nakita na po namin yan, mga boss. Kaya siguro mas the best kung nandiyan si Maharlika. Total naman parang maritesan lang po yung ginagawa nyo dyan. Anyway,